Sa loob lamang ng 48 oras, isang malaking plota ng mga barkong pansurbey, 5 barko ng Coast Guard at 12 dosenang mga barkong pandagat ng Tsina ang naglaho mula sa West Philippine Sea. Ang tunay na pagkabigla ay hindi nagmula sa katotohanang napilitan ng Pilipinas na umatras ang plota, kundi dahil isang vice-admiral mismo ng Tsina ang nag-utos ng pag-atras. Ang kwento ng pag-amin na nagpabago sa lahat sa likod ng mapagpasyang 48 oras na iyon ay ganap na isisiwalat dito, 3 araw bago nito. Sa isang madaling araw, isang pangyayaring walang katulad ang naganap sa gitna ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Isang pangkat ng mga barko ng Tsina, kabilang ang isang malaking barkong pansurbey ng seismic, 5 malalaking barko ng Coast Guard at 12 dosenang armadong barkong pandagat na iligal na kumikilos sa loob ng maraming buwan, ay ganap na umatras sa loob lamang ng 48 oras. Ang milyon-milyong dolyar na pamumuhunan para sa mahabang kampanyang iyon ay naglaho na parang bula sa isang iglap. Ang mas nakapagtataka pa ay ang pangyayaring iyon ay hindi direktang naipalabas sa 47 na bansa. Sa pamamagitan ng mga imahe ng satellite at mga ulat ng paniktik mula sa CNN, BBC, NECA hanggang sa Al Jazeera, nasaksihan ng buong mundo sa kanilang mga mata. Ang makapangyarihang plota ng Tsina ay tahimik na bumalik at naglaho patungo sa hilaga. Iyon ay isang makasaysayang sandali. Isang editor ng CNN ang nagkomento, ang Tsina ay umatras sa harap ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ano ba talaga ang nangyari sa loob ng 48 oras na iyon? Paano napilitan ng Pilipinas, isang mas maliit na bansa, ang higante na umatras mula sa isang direktang komprontasyon sa karagatan? Si Zhao Mingze, isang retiradong vice-admiral ng hukbong dagat pagkatapos ng 32 taon ng paglilingkod sa People's Liberation Army ng Tsina, ay kasalukuyang isang senior analyst sa Shanghai Institute for International Strategic Studies. Siya ay direktang namuno sa mga operasyon sa South China Sea at nakibahagi sa pagpaplano ng estratehiya para sa rehiyong ito ng dagat. Kaya may kumpiyansa siyang maipahayag ang Pilipinas. Ano ang magagawa ng bansang iyon sa Tsina? Sa totoo lang, minamaliit niya ang Pilipinas. Sa bilang ng mga barkong pandigma na hindi pa umaabot sa 100, ang kanilang puwersa ay hindi man lang kalahati ng South Sea Fleet ng Tsina. Ang kanilang GDP ay isang maliit na bahagi lamang. Ang antas ng kanilang pag-asa sa kalakalan sa Tsina ay napakalaki. Ang kalkulasyon ay napakalinaw. Walang baraha ang Pilipinas para harapin sila ng direkta sa karagatan. Sa huli, kailangan nilang umupo sa talahanayan ng negosasyon. Ganoon ang kanyang paniniwala, gayunpaman. Ang 48 oras na iyon ay yumanig sa buong 22 taon ng kanyang karera sa militar. Ito ang talaan ng 48 oras na nagpilit sa isang vice-admiral ng hukbong dagat ng Tsina na aminin sa kauna-unahang pagkakataon ang lakas ng Pilipinas. 10 araw bago nito, noong Martes, sa malaking silid pulungan ng Shanghai Institute for International Strategic Studies sa Pudong, Shanghai, si Zhao Mingze ay nakatitig sa screen. Isang malaking digital na mapa ang sumasakop sa buong dingding, ang gitnang bahagi ng West Philippine Sea sa mismong continental shelf ng Pilipinas ay pinalaki na may isang malaking pulang simbolo ng barko na napapalibutan ng 5 mas malalaking simbolo ng barko ng Coast Guard at 12 dosenang maliliit na kumikislap na tuldok na kumakatawan sa mga barkong pandagat. Iyon ang plota ng survey na kanilang ipinakalat. Ito ang barkong pansurbey na Haiyang DG-10, sabi niya, na nagsasagawa ng pagmamapa ng potensyal na hydrocarbon na protektado ng ating 5 barko ng Coast Guard at 12 dosenang maritime militia. 3 buwan nang isinasagawa ang operasyon. General, magsisimula na ang pulong, sabi ni Qin Feng, ang vice-direktor ng instituto, habang hawak ang remote control. Mayroong 11 katao sa silid pulungan, kabilang ang tagapayo ng Ministry ng Depensa, si Ma Qiang, at ang direktor ng kagawaran ng Asia Pacific ng Ministry ng Ugnayang Panlabas, si Li Xiuling. Ito ang pinakabagong sitwasyon sa West Philippine Sea. Nagbago ang screen, isang pulang putol-putol na linya ang iginuhit sa paligid ng pormasyon ng plota. Nagpadala na naman ng protestang diplomatiko ang panig ng Pilipinas. Hinihiling nila ang pagtigil ng iligal na surbey at ang pag-atras ng ating buong plota. Sa pagkakataong ito, nagpasa pa ng isang resolusyon ang kanilang kongreso. Ilang bulungan ang narinig sa silid.
Protesta na naman? Sabi ni Makiang habang nakahalukip-kip. Sa loob ng 3 buwan. Pang-ilan na ba ito? Tanging protesta lang ang kaya nilang gawin at pagkatapos ay mananahimik. Tumango si Zhao Mingze. Tama siya. Noong unang ipinakalat natin ang plota na ito, nagprotesta rin ang Pilipinas. Pahayag ng Department of Foreign Affairs, resolusyon ng Kongreso, mga artikulo sa media, ngunit iyon lamang, walang aktwal na aksyon. Inulit iyon sa loob ng 3 buwan. Nagpatuloy kami sa survey, nagprotesta ang Pilipinas, binalewala namin sila at sa huli ay nanahimik ang Pilipinas. Masyado nang malinaw ang script, magiging ganito rin sa pagkakataong ito. Tumayo siya at sinabing, tingnan natin ang lakas ng hukbong dagat ng Pilipinas. Click. Lumitaw ang isang chart na naghahambing sa lakas ng hukbong dagat ng 2 bansa. Kabuuang bilang ng mga barkong pandigma ng hukbong dagat ng China, 780 ang South Sea Fleet lamang ay mayroong 280. Hukbong dagat ng Pilipinas, humigit kumulang 80. Ang mga numero na ang nagsasabi ng lahat. Ang ating mga barko ng Coast Guard lamang ay mas malaki pa kaysa sa kanilang mga frigate. Tungkol sa mga destroyer, mayroon tayong 8. Wala silang ni isa, mukha bang balanse. Patuloy tayong nagtatayo ng mga bago habang sila ay nahihirapan sa badyet. Tumango si Makiang. Paano naman ang mga submarino? Kasama ang mga karaniwang submarino, mayroon tayong 79. Ang Pilipinas ay may 6 na klase ng kilo. Tungkol sa mga nuclear submarine, tayo lang ang mayroon. Naging komportable ang kapaligiran sa silid pulungan. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Tingnan ang GDP, mas malinaw pa. Susunod na slide. China, 18 trilyong dolyar. Pilipinas, humigit kumulang 400 bilyong dolyar. Isang napakalaking pagkakaiba. Bakit natin sinasabi na sila ay 18 beses na mas mahina? Tanong ng isang batang mananaliksik. Ito ay batay sa paggasta sa militar. Ang ating budget sa depensa ay 290 bilyong dolyar. Ang sa Pilipinas ay humigit kumulang 7 bilyong dolyar. Isang pagkakaiba ng higit sa 40 beses. Bukod dito, mayroon tayong mga sandatang nuklear. Ibinaba niya ang laser pen. Ang conclusion ay simple. Hindi kayang hamunin ng sa militar, ganoon nga, ngunit paano naman ang ekonomiya? Maaari bang magpataw ng mga hakbang sa pagganti ang Pilipinas? Isang napakagandang tanong, iyon ang pinakasusi. Click. Lumitaw ang isang chart tungkol sa pag-asa sa kalakalan ng Pilipinas sa China. Higit sa 20% ng mga export ng Pilipinas ay papunta sa China, tayo ang kanilang pinakamalaking kasosyo sa kalakalan. Mga produktong agrikultural, tela, mga bahagi ng elektroniko, lahat ay kailangang ibenta sa atin upang mabuhay. Kaya, kung magkakamali ang Pilipinas, kailangan lang nating magpataw ng mga paghihigpit sa pag-import at tapos na. Natahimik ang silid. Tulad ng kaso sa Pilipinas noon, ngumisi si Makiang. Kailangan lang nating i-boycott ang kanilang mga kalakal at iiyak na sila. Eksakto, sabi ni Zhao Mingze, nang may katiyakan. Ang Pilipinas ay nakadepende sa atin sa ekonomiya, mas mahina sa militar, kaya mayroon lamang isang sagot, lahat ng mga mata sa silid ay nakatuon sa kanya. Ang Pilipinas ay magpoprotesta lamang sandali at pagkatapos ay mananahimik tulad ng sa loob ng 3 buwan. Ipagpatuloy natin ang survey na ito hanggang sa makumpleto at maipagtibay ang ating mga pag-aangkin sa lugar na iyon. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Bumalik siya sa kanyang upuan at nag-isip. Ano ang magagawa ng Pilipinas? Hindi ba nila napagtatanto ang katotohanan? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid pulungan at isang kalihim ang tumakbo papasok. Agarang ulat. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Humihingal ang kalihim. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay nagpakalat ng isang squadron ng mga guided missile frigate sa West Philippine Sea. Naging maingay ang silid. Squadron ng mga guided missile frigate? Ano iyon? Tanong ni Makiang. BRP Jose Rizal, BRP Antonio Luna, BRP Miguel Malvar, at BRP Gregorio del Pilar, 4 sa pinakamodernong mga frigate, kasama ang 4 na missile corvette at 2 submarinong klase ng kilo ay papunta sa ating pormasyon ng plota. Kumurap si Zhao Mingze, pananakot lang iyan. Sumenya siya gamit ang kanyang kamay para lamang magpakitang gilas. Sa loob ng 2 araw ay babalik sila, hindi sila maglalakas loob na lumapit. Nagtanong si Chin Feng nang may pag-iingat. Ngunit General,
Hindi ba't ang BRP Jose Rizal ang pinakabagong barko nila? Narinig kong nilagyan ito ng napakalakas na electronic warfare system. Ano ang kinalaman ng electronic warfare system sa ating barkong pansurbey? Sininghalan niya. Iyon ay para harapin ang mga barkong pandigma, hindi isang barkong sibilyan na mahigpit na binabantayan. Ito ay isang pagpapakitang lakas lamang, isang karaniwang taktika. Natahimik muli ang silid. Nanatili siyang may kumpiyansa. Ano ngayon kung magpadala ng barko ang hukbong dagat ng Pilipinas? Sa huli, kailangan din nilang lumuhod sa ating barahang pang-ekonomiya tulad ng sa loob ng 3 buwan. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya makatulog. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang gumapang sa kanyang puso. Paano kung talagang may gagawin ang Pilipinas? Ang alalahaning iyon ay naging katotohanan sa loob lamang ng wala pang 36 na oras. Kinabukasan ng umaga, muli silang nagtipon sa silid pulungan. Nasa screen ang real-time na imahe ng satellite ng West Philippine Sea. Ang kanilang plota ay nananatili sa posisyon nito. At sa paligid, ang mga tuldok na kumakatawan sa mga barkong pandigma ng Pilipinas ay nagsimulang bumuo ng isang formasyon. Ito ang kasalukuyang posisyon ng hukbong dagat ng Pilipinas simula ni Qin Feng sa kanyang ulat. 4 na guided missile frigate at 4 na missile corvette ang bumubuo ng isang blockade formation. 20 nautical miles ang layo mula sa ating plota. Mayroon bang anumang paggalaw? Hindi sila lumalapit. Pinananatili lamang ang pormasyon, sabi ni Makiang habang nakahalukip-kip. Kita nyo? Sinabi ko sa inyo na pananakot lang ito. Pumunta sila roon, ngunit wala silang magagawa. Sumang-ayon si Zhao Mingze. Kahit na dumating ang mga barko ng Pilipinas, wala silang magagawa. Ang ating plota ay protektado ng malalaking barko ng Coast Guard. Ayon sa internasyonal na batas, ang paggamit ng dahas ay isang gawa ng agresyon. Ngunit mayroong isang bagay na kakaiba. Itinaas ng isang batang mananaliksik ang kanyang kamay. Ang reaksyon ng media at opinyon ng publiko ng Pilipinas sa pagkakataong ito ay ibang-iba sa karaniwan. Paano naiiba? Dati, madalas nilang pinupuna ang gobyerno sa pagiging mahina kung bakit hindi lumalaban. Ngunit sa pagkakataong ito, nangingibabaw ang mga komento na sumusuporta sa gobyerno na nananawagan na ituloy ito hanggang sa huli. Lumitaw sa screen ang isang screenshot ng isang portal ng balita sa Pilipinas. Ang pamagat ng artikulo, paghaharap sa iligal na plota sa West Philippine Sea, 89% suporta sa gobyerno. Nagniningas ang seksyon ng komento sa mga salitang, palayasin sila sa ating karagatan. Sa pagkakataong ito, dapat nating gawin ito ng tama. Panahon na upang gamitin ng wasto ang mga barkong itinayo mula sa buwis ng mga mamamayan. 89%, bulong niya. Isang napakataas na numero. Ngunit ano ang mababago ng opinyon ng publiko? Ang opinyon ng publiko ay opinyon ng publiko. Ang gobyerno ay gobyerno, sabi ni Li Xiuling. Ang gobyerno ng Pilipinas ay mga praktikal na tao. Hindi sila magiging hangal na magsimula ng isang buong komprontasyon sa atin dahil lamang sa nadala ng opinyon ng publiko. Sumang-ayon siya. Tumango si Makiang. Ano ang magagawa ng Pilipinas? Magpoprotesta pa ng kaunti at pagkatapos ay mananahimik. Kailangan lang nating bawasan ang ilang mga tour package at agad silang hihiling ng negosasyon. Noong panahong iyon, may kumpiyansa siyang ipinahayag. Mga Ginoo, huwag nating masyadong maliitin ang Pilipinas. Tumingin sa kanya ang lahat. Ang Pilipinas ay walang anumang baraha laban sa atin. Nagbilang siya sa kanyang mga daliri. Una, ang ating puwersang militar ay lubos na nakahihigit sa pinangyarihan. Pangalawa, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakadepende sa atin. Pangatlo, ang internasyonal na opinyon. Ang isyong ito ay isang bilateral na hindi pagkakaunawaan, hindi rin direktang makikialam ang Amerika. Pang-apat, ang makasaysayang presidente. Sa loob ng 3 buwan, ang Pilipinas ay maaari lamang magprotesta ng walang aktwal na aksyon. Nagtapos siya ng may katiyakan. Ang Pilipinas ay tiyak na hindi maglalakas loob na gumawa ng anumang padalus-dalos. Ito ay isang bagay na maaari kong garantiyahan sa aking 32 taon ng karera sa militar. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa silid pulungan. Tila kalmado ang lahat. Ganoon din siya. Ano ang magagawa ng Pilipinas? Sa huli, kailangan pa ring makipagnegosasyon. Muli, bumukas ang pinto ng silid pulungan. Tumakbo papasok ang kalihim na may dalang tablet. Mahalagang balita.
Nakakonekta ang screen sa projector. Ito ay isang video ng isang agarang press conference ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tumayo ang pinuno sa harap ng mikropono. Simula ngayon, ipinahahayag namin ang pagtatatag ng isang Maritime Law Enforcement Operation Zone sa West Philippine Sea. Naging maingay ang silid. Maritime Law Enforcement Operation Zone? Ano iyon? Nagpatuloy ang video. Ang Republika ng Pilipinas ay magpapatupad ng mga hakbang sa pagpapatupad ng batas laban sa anumang dayuhang sasakyang dagat na nagsasagawa ng mga ilegal na aktibidad sa loob ng ating exclusive economic zone. Anumang sasakyang dagat na tumangging itigil ang mga operasyon at umalis sa ating katubigan, ang hukbong dagat at puwersa ng tanod baybayin ng Pilipinas ay may karapatang magsagawa ng mga hakbang ng sapilitang pag-escort palabas ng teritorial na tubig. Ano? Tumalon si Makiang mula sa kanyang upuan. Sa pilitang pag-escort, ang ating plota, nagpatuloy pa rin ang video. Ang aksyong ito ay ganap na sumusunod sa internasyonal na batas at isang lehitimong hakbang upang protektahan ang soberanya ng dagat at mga isla ng Pilipinas. Hindi kami susuko sa anumang banta. Ang mga mata ng Pangulo ay nakatitig diretso sa kamera. Ang Pilipinas ay isang bansang hindi malaki. Ngunit ang hindi pagiging malaki ay hindi nangangahulugang mahina. Kami ay isang lahi na hindi kailanman umatras sa harap ng kawalan ng katarungan. Natapos ang video. Ang buong silid pulungan ay tila nanigas. Walang nagsalita. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagpapatupad ng batas sa pilitang pag-escort. Ito ay isang senaryo na ganap na hindi inaasahan. Nagtanong si Qin Feng ng may pag-aalinlangan. General, gagawin ba talaga iyon ng Pilipinas? Hindi siya makasagot. Naguguluhan ang kanyang isipan. Bakit ginagawa ito ng Pilipinas? Kailangan lang nating parusahan sila sa ekonomiya at tapos na. Bakit humantong sa ganito? Sa sandaling iyon, hinampas ni Makiang ang mesa. Pananakot lang iyan. Maglalakas loob ba ang Pilipinas na galawin ang ating mga barko? Alam nilang magsisimula iyon ng isang internasyonal na insidente. Tama iyan. Sumang-ayon din si Li Xiuling. Nagpapahayag lang sila ng ganyan. Sa katotohanan, hindi sila maglalakas loob. Kung gaganti tayo sa ekonomiya, babagsak ang Pilipinas. Hindi ba nila alam iyon? Tumango siya. Tama. Hindi maaaring kumilos ang Pilipinas. Pananakot lang. Tiyak na pananakot. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, nanatiling kumukulo ang pagkabalisa. At ang pagkabalisa na iyon ay naging katotohanan sa loob lamang ng 6 na oras. Nang gabing iyon, alas 8, nakatanggap siya ng isang agarang tawag. Humihingi ng konsultasyon ang Ministry ng Depensa sa Beijing. Lumipad siya agad ng gabing iyon patungong Beijing. Sa loob ng 2 oras na paglipad, iisa lamang ang nasa isip niya. Hindi iyon magagawa ng Pilipinas, pananakot lamang iyon. Kung gaganti sila sa ekonomiya, agad silang hihingi ng negosasyon. Sa labas ng bintana ng eroplano, madilim ang gabi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, walang dapat ikabahala. Laging ganyan ang Pilipinas. Bandang hating gabi, dumating siya sa Underground Operations Center ng Ministry ng Depensa sa Beijing. Pagbukas pa lang ng pinto, naramdaman na niya ang isang tensyonadong kapaligiran. 5 malalaking screen, bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang imahe. Mga imahe ng satellite, data ng pagsubaybay sa mga sasakyang dagat, mga internasyonal na channel ng balita, at sa gitnang screen, isang live na graphic simulation mula sa West Philippine Sea. Natigilan siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito, ano ito? Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig nang hindi sinasadya. Nasa screen ang pormasyon ng mga barko ng Pilipinas, ngunit iba sila sa kanyang inaasahan. Ganap na naiiba. Ang 8 barkong pandigma ng Pilipinas, sa pangunguna ng BRP Jose Rizal, ay sumulong at ngayon ay bumubuo ng isang mahigpit na arko ng blockade. 5 nautical miles lamang ang layo mula sa ating plota. Hindi lamang sila naghihintay, aktibo nilang hinaharangan ang daanan ng barkong pansurbay. Sinimulan na nila ang kanilang law enforcement blockade operation, ulat ng isang opisyal ng operasyon. Hindi makasulong ang ating barkong pansurbay. Sinusubukan ng ating mga barko ng Coast Guard na buksan ang daan, ngunit tumatanggi ang mga barko ng Pilipinas na magbigay daan. Ano? Sigaw ni Makiang. Naroon din siya sa Operation Center. Talagang hinaharangan tayo ng Pilipinas?
Oo, 2 oras nang nangyayari. Ang kanilang bilis ay 0. Pinananatili ang posisyon na may mataas na katumpakan. Nakatitig siya sa screen. Imposible. Hindi talaga mangangahas ang Pilipinas na gawin ito. Ngunit hindi nagsisinungaling ang screen. Ang mga barko ng Pilipinas ay bumubuo ng isang pader na bakal sa dagat. Ano ang kanilang tugon kapag nakikipag-ugnayan sa radyo? Ang panig ng Pilipinas ay sumasagot. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay nagpapatupad ng batas sa mga katubigang nasa ilalim ng aming jurisdiksyon. Nasa aming daanan kayo, mangyaring baguhin ang inyong direksyon o mapipilitan kaming gumawa ng susunod na hakbang. Naging maingay ang silid ng operasyon. Ang hukbong dagat ng Pilipinas, inuutusan ang ating plota na umiwas? Kalokohan, bulong ni Makiang. Sa isa pang screen, lumitaw ang isang video na kinunan mula sa isa sa kanilang mga barkong pandagat. Isang missile corvette ng Pilipinas ang matapang na dumaan. Pinuputol ang daan ng isa sa kanilang mga barko ng Coast Guard na 3 beses ang laki. Pinipilit itong baguhin ang direksyon. Ilang beses nang nangyari ang mga mapanganib na maniobrang tulad nito. Higit sa 10 beses sa loob ng 2 oras. Sila ay napaka-agresibo ngunit may kontrol. Hindi sila nagpapaputok. Ngunit malinaw na hindi sila aatras. Nanlamig ang kanyang likod. Ito ay hindi lamang isang protesta, ito ay isang masusing pinlanong operasyong militar, talagang kumikilos ang Pilipinas. Sa sandaling iyon, lumapit si Qin Feng at bumulong, "General, nakita niyo na ba ang internasyonal na balita? Inilabas ng Pilipinas ang mga imahe ng satellite at data ng pagsubaybay sa mga sasakyang dagat sa internasyonal na media. Ipinapakita nila ito bilang isang aksyon ng pagpapatupad ng batas laban sa isang lumalabag, hindi isang komprontasyong militar." Tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Giyera ng impormasyon. Nangangahulugan iyon na masasaksihan ng buong mundo ang sitwasyong ito mula sa pananaw ng Pilipinas. Ito ay isang pinag-isipang plano, sabi ni Qin Feng. Ang Pilipinas ay naghanda para sa isang internasyonal na giyera ng media mula pa sa simula. Mukhang nilalayon nilang ikulong tayo sa isang sulok. Nanahimik siya, tumingin siyang muli sa screen. Ang plota ng Pilipinas ay hindi natitinag. Naghihintay sila na parabang sinasabi, "Nandito kami, aming dagat ito. Umalis kayo o pipilitin namin kayong umalis." Sa loob ng 32 taon ng kanyang karera, nakasaksi siya ng maraming sitwasyon ng komprontasyon. Ngunit tulad nito ay unang pagkakataon. Ang Pilipinas, ang hindi kalakihang bansang iyon, ay hinaharap ang Tsina sa isang mapanganib na laro ng chess sa dagat at hindi sila natatakot. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa isang silya sa sulok ng silid ng operasyon, nakatitig sa screen hanggang umaga. Hindi gumalaw ang plota ng Pilipinas, hindi makalusot ang kanilang mga barko ng Coast Guard sa blockade. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinanong niya ang kanyang sarili, "Nagkamali ba ako? Mali ba ang pagtatasa ko sa Pilipinas?" 10:00 ng umaga, habang sumisikat ang araw, isang bagong ulat ang dinala sa silid ng operasyon. Naghahanda ang kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ng isang pahayag. 8:00 ng umaga, magaganap ang press conference. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nagsimula na ang countdown ng 48 oras. Sa harap ng buong mundo, kailangan nilang pumili. Sumugod sa blockade at magsimula ng isang giyera o umatras, at ang resulta ng pagpiling iyon ay magtatapos sa isang hindi masukat na kahihiyan. 1 oras bago magsimula ang press conference ng Amerika, ang silid ng operasyon ng Ministry ng Depensa ng Beijing ay parang isang larangan ng digmaan. Lahat ay tumatakbo, walang tigil ang pagring ng mga telepono. Sa mga screen, sabay-sabay na umilaw ang mga channel ng balita mula sa iba't ibang bansa na nagpapakita ng mapa ng West Philippine Sea na may pormasyon ng blockade ng Pilipinas. Nakatayo siya roon na may hawak na isang tasa ng kape. Hindi siya natulog buong gabi. "General, may tawag mula sa ministry ng ugnayang panlabas." Inabot ni Qin Feng ang telepono. Umalingaw-ngaw ang boses ng direktor na si Li Xiuling. "General Zhao, mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inaakala natin." "Paano?" "Ipinaalam ng Pilipinas sa Estados Unidos. Malamang na idudulog nila ang isyong ito sa United Nations Security Council." "United Nations?" "Oo. At ang paparating na pahayag ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ay tila papanig sa Pilipinas." Nanginginig ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Makikialam ang Amerika.
Hindi lang iyan, mabigat ang boses ni Li Xiuling. Ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Japan ay kumikilos din. May impormasyon na maglalabas sila ng pahayag ngayong araw. Japan, ano ang sinabi nila? Hindi pa tiyak. Ngunit malaki ang posibilidad na papanig sila sa Pilipinas. Ibinaba niya ang telepono na nigas sa kinatatayuan. Pumanig ang Japan sa Pilipinas? Imposible. Ang Japan at Pilipinas ay hindi ganoon kalapit. Mayroon pa silang mga hindi nalutas na isyung pangkasaysayan. Bakit papanig ang Japan sa Pilipinas? Sa sandaling iyon, sa screen ng silid ng operasyon, nagsimulang mag-broadcast ang CNN ng isang espesyal na programa. Itinuro ng isang analyst ng seguridad sa dagat ang mapa. Ang ginagawa ng Pilipinas ay napakatapang at matalino sa taktika. Hindi sila nagpapaputok, kaya hindi sila ang nagumpisa ng gulo. Ipinapatupad lamang nila ang batas sa kanilang sariling teritoryo. Pinipilit ang Tsina na pumili, maging ang unang magsimula ng giyera o umatras sa kahihiyan. Natahimik ang silid ng operasyon. Lahat ay nakatitig sa screen, 12 oras. Ang blockade ng Pilipinas ay hindi natitinag sa loob ng 12 oras. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinailangan niyang aminin. Hindi ito pananakot. Seryoso ang Pilipinas. Sa sandaling iyon, sabi ni Makiang sa kanyang tabi, ipagpalagay na kaya nilang tumagal, ano ang susunod nilang gagawin? Kung ipagpapatuloy nila ang blockade, iyon ay isang aksyong militar na provokasyon, magiging isang internasyonal na issue. Nagkamali siya. Perpektong na-frame ito ng Pilipinas. Sila ang nagpapatupad ng batas. Sila ang lumalabag. Sa huli, sila ang kailangang makipagnegosasyon. Tumango rin siya sa kanyang isipan. Ginagawa ng Pilipinas ang tensyong ito upang pilitin silang umatras. Tiyak na ganoon. Sumang-ayon si Makiang sa kanyang sariling pag-iisip. Manatili tayong kalmado. Kapag ang Pilipinas ang unang humiling ng negosasyon, maglalatag tayo ng mga kondisyon. Sa sandaling iyon, lumitaw sa screen ang isang bagong linya ng teksto. Breaking news. Ang Pangulo ng Pilipinas ay may agarang mensahe. Na naman, kumunot ang kanyang noo. Lumipat ang screen sa Malacañang Palace sa Maynila. Tumayo ang pinuno sa harap ng mikropono. Mga kababayan, mga kasama, at mga kaibigan sa buong mundo. Malakas ang kanyang boses. Ngayon, nais kong linawin, hindi makikipagnegosasyon ang Pilipinas. Naging maingay ang silid ng operasyon. Ano? Hindi makikipagnegosasyon. Nagpatuloy ang Pangulo. Ang ilegal na operasyon ng Surbey ay dapat itigil at ang buong dayuhang plota ay dapat umalis. Hindi ito paksa para sa negosasyon. Sila ay mga lumalabag sa aming katubigan. Nag-zoom in ang kamera sa kanyang mukha. Hindi kami susuko sa pressure. Tinatakot nila kami ng ganting salakay sa ekonomiya. Sige lang, handa kami. Ngunit hindi namin ipagpapalit ang aming soberanya sa dagat at mga isla. Tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Tumatanggi ang Pilipinas na makipagnegosasyon? Sinasabi nilang tatanggapin nila kahit ang parusang pang-ekonomiya? Wala ito sa senaryo na aking inaasahan. Imposible, bulong ni Makiang. Gusto ba ng Pilipinas ng isang gyerang pang-ekonomiya sa atin? Hindi ba iyon isang gawa ng pagpapakamatay? Ngunit ang mga sumunod na salita ng Pangulo ay mas nakakagulat pa. Kasabay nito, simula ngayon, opisyal na idudulog ng Pilipinas ang sitwasyon sa West Philippine Sea sa United Nations Security Council. United Nations Security Council, nilalayon ng Pilipinas na gawin itong isang internasyonal na issue. At ibinahagi ng aming gobyerno ang lahat ng data ng pagsubaybay at ebidensya ng video sa media ng 47 na bansa. Ang buong mundo ay nanonood sa sitwasyong ito. Ang katotohanan ay hindi maaaring itago. Nagtapos ang mensahe. Natahimik ang silid ng operasyon. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga binti. Napaupo siya sa isang silya. Paano nagawa ng Pilipinas ito? Sa totoo lang, mali ang kanyang pagtatasa sa Pilipinas. Hindi niya inaasahan na ang isang bansa na sa loob ng 3 buwan ay nagprotesta lamang at pagkatapos ay nanahimik ay maaaring magbago ng ganito. Sa sandaling iyon, lumapit si Qin Feng at bumulong, General, ito ang pinakabagong data sa opinyon ng publiko ng Pilipinas. Inabot niya sa kanya ang kanyang tablet. Rate ng suporta sa gobyerno, 91%. 91%? Oo, tumaas mula sa 89% kahapon. Ang mamamayang Pilipino ay sumusuporta sa gobyerno sa isang pambihirang paraan.
Nakatitig siya sa numerong iyon na 91%. Nangangahulugan iyon na halos ang buong bansa nila ay nagkakaisa. Nangangahulugan iyon na handa silang magtiis ng hirap kahit na may ganting salakay sa ekonomiya. Ito ay hindi lamang desisyon ng gobyerno, ito ay desisyon ng buong mamamayang Pilipino. Sa sandaling iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Maaari silang manalo sa pamamagitan ng lakas militar. Maaari nilang supilin sa pamamagitan ng lakas pang-ekonomiya. Ngunit paano mo babaliin ang kalooban ng isang buong bansa? Ang blockade ay tumagal ng 18 oras. Ang sitwasyon ay ganap na naiiba sa inaasahan. Nakatayo siya sa sulok ng silid ng operasyon. Ang buod ng mga reaksyon ng mga bansa, Estados Unidos, sumusuporta sa Pilipinas. Ang ikapitong plota ay handang suportahan ang mga kaalyado. European Union, pinahahalagahan ang mga pagsisikap ng Pilipinas sa pagsunod sa internasyonal na batas, nagpahayag ng intensyon na palakasin ang kooperasyon sa seguridad sa dagat sa Pilipinas. Canada, nananawagan para sa mapayapang paglutas, sumusuporta sa paninindigan ng Pilipinas. Indonesia, ipinakita ng Pilipinas sa amin ang katapangan, pahayag ng Pangulo. Taiwan, mahigpit naming sinusubaybayan kung paano tumutugon ang Pilipinas. Pahayag ng Ministry ng Ugnayang Panlabas. Lahat ay pumanig sa Pilipinas. Walang bansang sumuporta sa kanila. Mayroon ang Russia at North Korea, ngunit sa sitwasyong ito, ang kanilang suporta ay kontraproduktibo. Sa sandaling iyon, dumating ang pinaka hindi inaasahang balita. General, tumakbo si Qin Feng. Inilabas na ang pahayag ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Japan. Japan, napabangon siya. Japan, ang bansang may hindi pagkakaunawaan sa kanila sa East China Sea. Ang bansang laging nakikipagkumpetensya sa impluensya. Ano ang sinabi nila? Inabot ni Qin Feng sa kanya ang kanyang tablet. Itinuturing ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Japan na ang operasyon ng pagpapatupad ng batas ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay naaayon sa internasyonal na batas. Tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Sinusuportahan ng Japan ang Pilipinas? Oo. At tingnan ito ang susunod na pangungusap. Ang seguridad sa dagat sa Silangang Asya ay isang karaniwang interes ng mga bansa sa rehiyon. Ang mga unilateral na pagtatangka na baguhin ang status quo sa pamamagitan ng dahas ay makakasama sa katatagan ng rehiyon. Mga unilateral na pagtatangka na baguhin ang status quo sa pamamagitan ng dahas, iyon ay mga salitang nakatutok sa kanila. Nangangahulugan na sila ay unilateral na nagpakalat ng isang plota upang ipataw ang kanilang kalooban. Pinuna sila ng Japan habang pumanig sa Pilipinas. Naging magulo ang silid ng operasyon. Bakit Japan? Sigaw ni Makiang. Hindi gusto ng Japan ang Pilipinas. Bakit sila papanig sa kanila? Tila naiintindihan niya ang dahilan. East China Sea, Senkaku Islands. Nakikipagtalo rin ang Japan sa kanila. Kung magtatagumpay sila sa pagsupil sa Pilipinas sa West Philippine Sea, ang susunod na target ay ang Japan. Mangyayari rin ang parehong bagay sa Senkaku. Sinusubukan ng Japan na pigilan iyon sa pamamagitan ng pagsuporta sa Pilipinas. Pinoprotektahan nila ang kanilang sarili. Isang estratehikong pagpili, bulong ni Qin Feng. Bagaman maaaring hindi gusto ng Japan ang Pilipinas, mas nag-iingat sila sa China. Tumango siya. Sa sandaling iyon, nag-flash ang balita. Pinalalakas ng gobyerno ng Japan ang mga patrol malapit sa West Philippine Sea. Lumitaw sa screen ang imahe ng isang barkong pandigma ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ang barko ay nagpapatrolya sa internasyonal na katubigan malapit sa West Philippine Sea. Bagaman hindi direktang nakikialam, ang kahulugan ng pressure nito ay napakalinaw. Nagbabantay kami, pumanig kami sa Pilipinas. Naging mabigat ang kapaligiran sa silid ng operasyon. Hinampas ni Makiang ang mesa. Amerika, EU, Japan, lahat ay pumanig sa Pilipinas. Na-isolate tayo. Tahimik siyang nakatitig sa screen. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang mas nakakagulat na balita. Breaking news. Ang Pangulo ng Indonesia ay nagdaos ng isang agarang press conference. Lumitaw sa screen ang imahe ng Pangulo ng Indonesia. Ipinapakita ng Pilipinas na kahit isang maliit na bansa ay maaaring lumaban sa isang malaking bansa na masa ang kanyang mga mata. Indonesia, nakaharap din kami sa parehong bagay sa South China Sea. Ngunit hindi kami makalaban.
Ibinigay sa amin ng Pilipinas ang katapangan. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Indonesia, ang bansang may hindi pagkakaunawaan sa kanila sa South China Sea. Nagtayo sila ng mga artipisyal na isla sa kanilang katubigan at sila ay walang magawa. Ngunit ngayon, ipinakita sa kanila ng Pilipinas na posible ang paglaban na kung hindi aatras, posibleng manalo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Hindi na ito issue sa West Philippine Sea. Kung aatras sila dito, mangyayari rin ang parehong bagay sa ibang mga dagat. Indonesia, Pilipinas, Malaysia, lalaban sila tulad ng Pilipinas. Ang buong estratehiya ng kanilang pagpapalawak ay maaaring gumuho. Ito ang domino effect, sabi ni Qin Feng ng mahina. Matalo sa West Philippine Sea, mapanganib din ang ibang mga dagat. Tumango siya, kaya mas lalong hindi sila maaaring umatras. Ngunit kung hindi aatras at susugod sa blockade, ituturing sila ng buong mundo na aggressor, magiging kaaway sila. Ano ang gagawin? Sa sandaling iyon, lumitaw ang balita mula sa Taiwan. Ang reaksyon ng Pilipinas ay pag-asa para sa mga demokratikong bansa sa Silangang Asya. Ipinahahayag namin ang aming paggalang sa matatag na paninindigan ng gobyerno ng Pilipinas. Mula sa India, ipinagtatanggol ng Pilipinas ang dignidad ng Asya. Tumingin siya sa screen at nag-isip. 22 taon ang karera sa militar, hindi mabilang na mga operasyon. Ngunit ang sitwasyong ito ay unang pagkakataon. Hindi laban sa isang bansa, kundi laban sa buong mundo. At sila ay natatalo. Ang blockade ay tumagal ng 24 na oras. Ang silid ng operasyon ng Ministry ng Depensa ng Beijing ay tahimik, napakatahimik. Lahat ay pagod na, karamihan ay gising buong gabi. Hindi rin siya nakatulog sa loob ng 48 oras. Nanunuyo ang kanyang mga mata. Sa screen, ipinapakita pa rin ng digital na mapa ang matatag at hindi gumagalaw na pormasyon ng blockade ng Pilipinas. 24 na oras. Hindi sila umatras kahit isang hakbang. Pambihira, bulong ni Qin Feng sa kanyang tabi. Hindi ba sila napapagod? Mapapagod sila, sagot niya. Ngunit magpapalitan sila para tumagal. Paparating na rin ang mga barkong pang-logistics. Sa sandaling iyon, lumitaw sa screen ang isang bagong tanawin. Mula sa video na kinunan, isang barkong pang-logistics ng hukbong dagat ng Pilipinas ang lumapit sa BRP Jose Rizal, naglipat ng mga supply, nagpalit ng mga kinakailangang tripulante at pagkatapos ay bumalik. Iyon ay isang sistema. Naghanda ang Pilipinas para sa isang matagalang labanan. Tingnan mo, itinuro ni Qin Feng ang screen, ang mga karton na ibinaba mula sa barkong pang-logistics. Sa isa sa mga kahon, may nakasulat na, para sa mga bayani ng West Philippine Sea. Ang mamamayan ay laging nasa likod ninyo. Iyon ay mga supply na sibilyan, sabi ni Qin Feng. Nagpadala ang mamamayang Pilipino ng instant noodles, kape, mga sulat ng paghihikayat na ipinadala hanggang sa mga barkong pandigma. Nakatitig siya sa tanawin na iyon. Ang mga kahon ng instant noodles, ang mga sulat ng paghihikayat, maliliit na bagay ngunit napakalaki ng kahulugan. Nangangahulugan iyon na higit sa 100 milyong mamamayan ang nasa likod nila, hindi sila nag-iisa. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanya ang isang alaala mula 30 taon na ang nakalipas. Noong siya ay isang batang opisyal, nakilahok siya sa isang programa ng palitan sa Pilipinas sa loob ng isang taon. Noong panahong iyon, mayroon siyang isang kaibigang Pilipino, si Juan de la Cruz, na isa ring opisyal ng hukbong dagat. Isang araw, inanyayahan siya sa bahay nito para sa hapunan. Naroon din ang kanyang ama, isang veterano sa isang digmaan. Tinanong ng matanda, "Galing ka sa Tsina? Mas malaki ang bansa mo kaysa sa amin, hindi ba?" "Opo, Ginoo. Ang populasyon ay halos 15 beses." Tumango ang matanda at sinabing, "Ang bansa namin ay isang maliit na bansa. Laging kailangang humanap ng paraan upang mabuhay sa gitna ng malalaking bansa." Pagkatapos ay idinagdag niya, "Ngunit dapat mong tandaan, mayroong isang paraan para mabuhay ang isang maliit na bansa. Ano po iyon, Ginoo? Huwag kailanman lumuhod." Matalim ang mga mata ng matanda. "Lumuhod ka isang beses, luluhod ka habang buhay. Kaya hindi kami lumuluhod, mamatay man, hindi luluhod." Ang mga salita ng 30 taon na ang nakalipas ay nagiging katotohanan na ngayon sa kanyang harapan. Hindi lumuluhod ang Pilipinas. "General." Ibinalik siya sa kasalukuyan ng boses ni Qin Feng. "Mukhang hindi maganda ang pakiramdam ninyo.
Ayos lang po ba kayo? Ayos lang, umiling siya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid ng operasyon. Pumasok ang Bise-Ministro ng Depensa, madilim ang mukha. Agarang pulong, lahat sa silid pulungan. Lumipat sila sa silid pulungan. Sa paligid ng malaking mesa ay ang mga pinuno ng militar at mga opisyal ng Ministry ng Ugnayang Panlabas. Napakabigat ng kapaligiran. Nagsalita ang Ministro ng Depensa, buuin natin ang sitwasyon. Lumitaw sa screen ang kasalukuyang sitwasyon. Sa kasalukuyan, mayroon tayong tatlong pagpipilian. Pagpipilian isa, mag-escalate. Utusan ang mga barko ng Coast Guard na sumugod sa blockade at buksan ang daan para sa barkong pansurbay. Panganib, mataas ang posibilidad ng armadong sagupaan na magsisimula ng isang bukas na giyera at interbensyon ng Amerika. Pagpipilian dalawa, panatilihin ang kasalukuyang estado. Ipagpatuloy ang kasalukuyang komprontasyon, maghintay na magkamali ang Pilipinas. Panganib, lalong sumasama ang internasyonal na opinyon. Nakulong tayo sa kanilang estratehikong bitag na isolate. Pagpipilian tatlo, estratehikong pag-atras. Utusan ang buong flota na umatras mula sa exclusive economic zone ng Pilipinas at itigil ang survey. Panganib, pagkawala ng mukha, domino effect sa ibang mga dagat, natahimik ang silid pulungan. Unang nagsalita si Makiang, pinipili ko ang opsyon isa, kailangang maging matigas. Umatras dito, tapos na tayo. Umiling si Li Xiuling. Ang opsyon isa ay masyadong mapanganib. Kung makikialam ang Amerika, hindi natin kakayanin. Kung gayon, opsyon dalawa, tumagal lang. Tumagal ng 24 na oras, bumuti ba ang sitwasyon? Lalong sumasama ang internasyonal na opinyon. Tayo ang mauubusan ng pasensya. Nagsimula ang debate. Tahimik siyang nakikinig. Sa kanyang isipan, lumitaw ang imahe ng kanilang flota na nakulong. Napapaligiran ng mas maliliit ngunit matatag na mga barko ng Pilipinas at binabantayan ng mga mata ng buong mundo. General Zhao, mayroon ka bang opinyon? Tumingin sa kanya ang ministro. Tumayo siya. Ang aking opinyon ay pagpipilian tatlo. Naging maingay ang silid pulungan. Ano? Sigaw ni Makiang. Umatras? Sumuko sa Pilipinas? Kalmado siyang nagsalita. Ito ay isang estratehikong pag-atras. Tumingin sa kanya ang lahat. Sa kasalukuyan, hindi lamang natin hinaharap ang hukbong dagat ng Pilipinas, itinuro niya ang iba't ibang mga ulat sa screen. Amerika, EU, Japan, Australia, Indonesia, Taiwan, India, ang buong mundo ay pumanig sa Pilipinas. Nakikipaglaban tayo sa opinyon ng buong mundo. Natahimik ang silid pulungan. Kung pipiliin natin ang opsyon isa, tayo ang aggressor. Magkakaroon ng lehitimong dahilan ng Amerika upang makialam. Kung magkakaroon ng giyera, mananalo ba tayo? Walang sumagot. Kung pipiliin natin ang opsyon dalawa, hindi aatras ang Pilipinas. 91% ng mamamayan ang sumusuporta sa kanila. Tatagal sila ng ilang buwan. Sa panahong iyon, magiging mga itinakwil tayo ng internasyonal na komunidad. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Pagpipilian tatlo, estratehikong pag-atras. Masisira ang ating dangal. Ngunit matatapos natin ang krisis na ito ngayon din. Mas mabuting mawalan ng mukha kaysa magsimula ng isang giyera na hindi natin kayang manalo. Mas mabuting ganoon kaysa ma-isolate sa internasyonal na entablado. Tumutol si Makiang. Paano naman ang ibang mga dagat? Kung aatras tayo dito, maglalakas loob din ang Indonesia, ang Malaysia. Tama yan, tumango siya. Ngunit sa halip na magsimula ng isang giyera at matalo ngayon, mas mabuting umatras upang muling ayusin ang estratehiya. Mali ang pagtatasa natin sa kanilang kalooban. Kailangan natin ng panahon. Natahimik ang silid pulungan. Tinitigan siya ng ministro. General Zhao, ikaw ay isang sundalo sa loob ng 32 taon. Talaga bang iminumungkahi mo ang pag-atras? Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pagkatapos ay binuksan. Ang mga salita ng matandang Pilipino, 30 taon na ang nakalipas, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang paraan para mabuhay ang isang maliit na bansa, huwag kailanman lumuhod. Pinanghahawakan ng Pilipinas ang mga salitang iyon at kailangan nilang pumili sa harap nila. Oo, sagot niya. Taimtim ako, iminumungkahi ko ang pag-atras, natahimik ang silid pulungan. At nang gabing iyon, ang desisyon ay ginawa sa Beijing. Pagpipilian tatlo, estratehikong pag-atras.
Sa harap ng mga satellite ng 47 na bansa, ang kanilang makapangyarihang plota ay nagsimulang bumalik. Kinabukasan ng umaga, nang ipinalabas ang utos ng pag-atras, ang panahon sa West Philippine Sea ay maaliwalas, asul ang langit, kalmado ang dagat. At doon, ang kanilang plota, ang Hayang DG-10, 5 malalaking barko ng Coast Guard at 12 dosenang mga barkong pandagat, isang puwersa na buong kapangyarihang kumilos sa loob ng maraming buwan. At sa paligid, ang mga satellite mula sa 47 na bansa ay nagmamasid mula sa kalawakan. CNN, BBC, NHK, Al Jazeera, Reuters, ang mga mata ng mundo ay nakatuon sa West Philippine Sea. Nasa silid ng operasyon siya sa Beijing, pinapanood ang mga tuldok sa mapa na gumagalaw, 5 screen. Bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang data at pagsusuri. Lahat ay nagpapakita ng parehong tanawin. Ang mga tuldok na kumakatawan sa kanilang plota ay nagsimulang sabay-sabay na gumalaw patungong Hilaga. Sabi ng reporter ng CNN, ang plota ng China, pagkatapos ng 24 na oras ng tensyonadong komprontasyon, ay tila umaatras mula sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ay isang makasaysayang sandali. Makasaysayang sandali. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso. Sa screen, ang barkong pansurbey na Hayang DG-10, ang sentro ng krisis, ang unang bumalik, na sinundan ng mga barko ng Coast Guard na nagpoprotekta rito. Sa kasalukuyan, ang plota ng China ay lumalayo mula sa blockade ng hukbong dagat ng Pilipinas, paliwanag ng reporter ng BBC. Ito ay isang malaking tagumpay para sa Pilipinas at para sa pagpapatupad ng internasyonal na batas. Nanigas ang mukha ng lahat sa silid ng operasyon. Walang nagsalita. Lumipat ang screen sa isang video na kalalabas lamang ng panig ng Pilipinas. Kinunan mula sa isang drone na natiling nakatayo ang mga barkong pandigma ng Pilipinas sa kanilang mga posisyon na bumubuo ng isang maayos na hanay na parabang nagmamasid sa pag-alis ng kanilang plota. Hindi sila humabol, nagmamasid lamang sila. Nanalo sila, sabi ni Qin Feng. Oo, bulong niya. Nanalo sila nang hindi nagpapaputok ng kahit isang putok. Tila umalingaw-ngaw hanggang sa silid ng operasyong ito ang ingay ng makina ng mga umaatras na barko. Dahan-dahan, napakadahan-dahan, lumayo ang kanilang plota. Sa screen, unti-unting lumiliit ang mga tuldok na iyon. Pagkatapos ng maraming buwan, bumalik na sila. Ang tanawin na ito ay sinusuri at inuulat sa buong mundo. Sabi ng reporter ng Al Jazeera, tinatayang 800 milyong manonood sa 40 na bansa ang nanonood sa mga kaganapang ito. Ipinapakita nito na ang matigas na diplomasya at matalinong estratehiyang militar ay maaaring talunin ang isang mas malaking kapangyarihan. 800 milyong tao. 800 milyong tao ang nakasaksi sa kanilang pag-atras. Sa sandaling iyon, sa sulok ng screen, nakita niya ang pormasyon ng mga barkong pandigma ng Pilipinas, ang BRP Jose Rizal, ang BRP Antonio Luna, ang BRP Miguel Malvar, ang BRP Gregorio del Pilar. Naroon pa rin sila, hindi gumagalaw, na parabang sinasabi, nanalo kami, hindi kami umatras. Lumipat ang screen ng CNN sa isang video mula sa deck ng isang barkong pandigma ng Pilipinas. Tila kinunan ito ng kanilang sariling mga tripulante. Nakahanay ang mga tauhan ng hukbong dagat, nakatayo sila sa posisyong nakahanda, nang ang huling tuldok ng plota, nalampasan nila ang hangganan ng Exclusive Economic Zone. Sabay-sabay silang nagtaas ng kamay upang sumaludo sa istilong militar. Sumasaludo ang hukbong dagat ng Pilipinas, sabi ng reporter. Isang kilos ng tagumpay na puno ng klase. Pinanatili nila ang blockade na ito sa loob ng 48 oras. Hindi umatras kahit isang hakbang. Nakatitig siya sa mukha ng mga tauhang iyon. Bata pa sila, mukhang 20 taong gulang lamang. Ngunit ang kanilang mga mata ay napakatatag, hindi natitinag. Sila ang tumalo sa kanila, inamin niya sa kanyang sarili. Hindi ang bilang ng mga barkong pandigma, hindi ang GDP, hindi ang paggasta sa militar. Ang mga matang iyon ang tumalo sa kanila. Lumipas ang oras, nawala ang huling tuldok ng kanilang plota mula sa mapa ng West Philippine Sea. Nagsimulang lumuwag ang blockade ng Pilipinas. Sabi ng reporter ng CNN, isang makasaysayang sandali, ganap na umatras ang China mula sa lugar na ito sa West Philippine Sea. Natahimik ang silid ng operasyon. Sa sandaling iyon, lumitaw sa screen ang isang bagong tanawin. Sa buong Pilipinas,
Quirino Grandstand sa Maynila, Ayala Avenue sa lungsod ng Makati, Fuente Osmeña Circle sa lungsod ng Cebu. Lumabas ang mga tao sa mga lansangan. Iwinawagayway nila ang mga watawat na pula, puti at asul na may dilaw na araw at 3 bituin. Sumisigaw sila. Lumabas ang mamamayang Pilipino sa mga lansangan, sabi ng reporter. Mga kusang pagdiriwang ang nagaganap sa buong bansa. Nasa screen ang isang video ng panayam. Isang matandang babae ang naiiyak na nagsabi, "Sa buong buhay ko, hindi ko inaasahan na darating ang araw na ito. Nanalo tayo laban sa Tsina, nanalo ang maliit na bansa sa malaking bansa." Sabi ng isang binata, Ipinagmamalaki ko ang ating hukbong dagat, ipinagmamalaki kong maging Pilipino." Isang bata ang iwinawagayway ang watawat at sumigaw, "Panalo ang Pilipinas." Natigilan siya sa tanawin na iyon. Higit sa 100 milyong tao ang naging isang puwersa. Ang lakas na iyon ang tumalo sa kanila. Sa sandaling iyon, lumapit si Qin Feng at bumulong, "General, ang pinsala, ang buong gastos para sa ilang buwang operasyon ng survey at ang gastos sa pagpapakalat ng plota, daan-daang milyong dolyar. Daan-daang milyong dolyar. Ang pamumuhunan ng ilang buwan ay naglaho sa loob ng 48 oras at idinagdag ni Qin Feng, ang pinsala sa internasyonal na reputasyon ay hindi makakalkula. Mahahadlangan din ang ating estratehiya sa ibang mga dagat. Tumango siya. Ang pera ay hindi problema. Ang tunay na pinsala ay nasa ibang lugar. Maaaring labanan ang Tsina. Nakita iyon ng buong mundo. Nakita iyon ng Indonesia. Nakita iyon ng Malaysia. Nakita iyon ng Taiwan. Nakita iyon ng India. Ipinakita sa kanila ng Pilipinas, kahit isang maliit na bansa ay maaaring manalo. Iyon ang tunay na pinsala. Lumitaw sa screen ang huling tanawin, ang West Philippine Sea, kung saan naglaho ang kanilang plota. Sa ilalim ng asul na langit, umaalon ang mga alon, at sa ibabaw ng dagat na iyon, matikas na nagpapatrolya ang plota ng Pilipinas. Sabi ng reporter ng CNN, nabawi ng Pilipinas ang kanilang West Philippine Sea. Pinatay niya ang screen at sumandal sa upuan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. 32 taon ng karera sa militar, hindi mabilang na mga tagumpay. Ngunit ngayon ay natalo siya, at ang pagkatalo na ito ay magpapabago sa kanyang buhay. Isang linggo matapos makumpleto ang pag-atras, nakatayo siya sa kanyang opisina sa Shanghai, nakatingin sa ilog Huangpu. Ang mga barkong dumadaan, isang payapang tanawin, ngunit hindi mapakali ang kanyang puso. Sa loob ng isang linggo, hindi siya makatulog. Patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan ang mga tanawin na iyon. Ang digital na mapa na nagpapakita ng pag-atras ng kanilang plota, ang video ng mga tauhan ng Pilipinas na sumasaludo, ang tanawin ng mga mamamayang Pilipino na nagsasaya. Nagkamali siya. Kailangan niyang aminin iyon. Ang pinaniniwalaan niya sa loob ng 22 taon ay mali. Mas maraming barkong pandigma, mananalo, mali. Mas malaking GDP, mananalo, mali. Ang kalaban na nakadepende sa ekonomiya, mananalo, mali. Ang Pilipinas ay may mas kaunting mga barko kaysa sa kanila. Mas maliit din ang GDP. Nakadepende sa ekonomiya sa kanila, ngunit nanalo sila. Bakit? Kalooban. Isang salita ang patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Ang Pilipinas ay may kalooban. Ang kalooban na hindi kailanman umatras. Ang kalooban na mamatay man hindi luluhod. At ang kalooban na iyon ay nasa higit sa 100 milyong tao. Hindi lamang ang gobyerno, kundi pati na rin ang mga negosyante, ang media, ang mga mamamayan, ang matatanda, ang mga kabataan, ang mga bata, lahat sila. Mayroon ba sila niyon? Tanong niya sa kanyang sarili. 1.4 bilyong tao, ang pinakamalaking populasyon sa mundo. Ngunit kailanman ba nagkaisa ang 4 bilyong taong iyon sa isang kalooban? Hindi kailanman. Mapait siyang ngumiti. Naniniwala lamang sila sa mga numero, ang bilang ng mga barkong pandigma, ang GDP, ang populasyon, ang paggasta sa militar. Naniniwala silang ang mas malaking numero ang mananalo. Ngunit ipinakita ng Pilipinas na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mga numero. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto ng opisina. "General, may bisita." "Bisita?" "Opo. Narinig kong mula sa Pilipinas." Malakas ang tibok ng kanyang puso. "Pilipinas." Bumukas ang pinto. Nang makita ang pumasok, napabangon siya. Juan de la Cruz. Ang kanyang kaibigan
30 taon na ang nakalipas, ang opisyal ng hukbong dagat ng Pilipinas na nakilala niya sa programa ng palitan. Nakatayo siya roon, may mga puting buhok na, mas marami na rin ang mga kulubot, ngunit hindi nagbago ang mga matang iyon. Matagal na tayong hindi nagkita, Mingze. Ngumiti si Juan de la Cruz. Juan, natigilan siya. Bakit ka nandito? Pumunta ako para makita ka. Lumapit si Juan de la Cruz at kinamayan siya. Napanood ko sa balita. Narinig kong ikaw ang nagmungkahi ng pag-atras. Paano mo nalaman? Sinabi nilang hindi kilalang pinagmulan, ngunit alam kong tiyak na ikaw iyon, hindi ba? Nanahimik siya. Maupo ka. Itinuro ni Juan de la Cruz ang sofa. May gusto akong sabihin. Umupo sila sa tapat ng isa't isa sa sofa. May kinuha si Juan de la Cruz mula sa kanyang bulsa. Isang lumang larawan. Ang larawan 30 taon na ang nakalipas. Sila at siya ay magkatabi. 2 batang opisyal ng hukbong dagat na kinunan sa isang hindi kilalang kalye. Naaalala mo ba? Naaalala ko. Noong panahong iyon, pumunta ako sa bahay ninyo, tama? Nagluto ang tatay mo ng hapunan para sa akin. Naaalala mo pa ba ang sinabi ng tatay ko? Tumango siya. Ang paraan para mabuhay ang isang maliit na bansa, huwag kailanman lumuhod. Tama iyan, tumango si Juan de la Cruz. Bago siya namatay, sinabi ng tatay ko, Juan, lumaban ako sa giyera. Ang henerasyon mo ay kailangang lumaban sa ibang paraan. Ngunit may isang bagay na hindi nagbabago, huwag lumuhod. Iyon ang paraan para mabuhay tayo. Tahimik siyang nakikinig. Sa pagkakataong ito sa West Philippine Sea, ginawa namin iyon, sabi ni Juan de la Cruz. Hindi lumuhod. Natakot ba kayo? Sa totoo lang, napakatakot. Takot sa pagganti ng China. Takot na bumagsak ang ekonomiya, lahat ay nag-aalala. Ngunit hindi kayo umatras, tama? Hindi umatras, tumingin si Juan de la Cruz sa bintana. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang pag-atras ay nangangahulugang katapusan. Lumuhod ka isang beses, luluhod ka habang buhay. Tumango siya. Mingze, tinitigan siya ni Juan de la Cruz. Pumunta ako rito para pasalamatan ka. Ano? Iminungkahi mo ang pag-atras. Kung hindi ikaw, marahil ay nagkaroon ng giyera. Marahil ay maraming namatay. Nanahimik siya. Kailangan mo rin ng malaking katapangan. Ang isang sundalo sa loob ng 32 taon na nagmumungkahi ng pag-atras ay hindi isang madaling bagay. Ngunit gumawa ka ng isang tamang desisyon. Kaya, pumunta ako para pasalamatan ka. Namasa ang kanyang mga mata. Isang opisyal mula sa kalabang bansa ang nagpapasalamat sa kanya. Juan, nagsalita siya. Gusto ko ring sabihin ang isang bagay. Ano iyon? Humihingi ako ng tawad. Humihingi ng tawad para saan? Para sa Pilipinas. Tahimik na nakinig si Juan de la Cruz. Sa loob ng 22 taon, inisip kong ang Pilipinas ay isang maliit na bansa. Mas mahina sa amin. Kailangan lang naming itulak ng bahagya at babagsak na. Ganoon ang paniniwala ko. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Nagkamali ako, ganap na mali. Mingze, sa pagkakataong ito, napagtanto ko na ang tunay na lakas ay wala sa mga numero, hindi sa bilang ng mga barkong pandigma, hindi sa GDP, hindi sa populasyon. Tinitigan niya si Juan de la Cruz, kundi sa kalooban, ang kalooban na hindi kailanman umatras. Iyon ang tunay na lakas, at mayroon niyon ang Pilipinas. Dahan-dahang tumango si Juan de la Cruz. Tama ang sinabi ng tatay mo. Oo, tama ang tatay ko. Naupo sila ng tahimik sandali. Nagkita muli pagkatapos ng 30 taon, 2 opisyal mula sa 2 magkalabang bansa. Ngunit noong panahong iyon, sila ay mga lumang kaibigan lamang. Tumayo si Juan de la Cruz. Kailangan ko nang umalis. Bukas ay lilipad ako pabalik sa Maynila. Ang bilis naman? Oo, abala. Inabot ni Juan de la Cruz ang kanyang kamay. Inabot niya ito. Mingze, magkita tayo muli sa isang mas mapayapang sitwasyon. Tiyak. Binuksan ni Juan de la Cruz ang pinto, akmang lalabas, at pagkatapos ay huminto. Lumingon siya at sinabing, may isa pa. Ano iyon? Sabihin mo sa mga tao sa iyong bansa na sa mga Tsino, mayroon ding mga taong tulad mo, mga taong marunong gumawa ng tamang desisyon. Tumango siya. At maalala rin namin na hindi lahat ng Tsino ay kaaway, na sa pagitan ng mga tao, posible ang pag-unawa. Ngumiti si Juan de la Cruz at lumabas. Sumara ang pinto. Nakatayo siya sa tabi ng bintana,
Pinapanood si Juan de la Cruz na umalis. Lumayo ang sasakyan at naglaho. Matagal siyang nakatayo sa bintana. Ang tunay na lakas ay wala sa mga numero, kundi sa kalooban. Ang kalooban na hindi kailanman umatras. Nang araw na iyon, natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa kanyang 32 taon ng karera sa militar mula sa isang hindi kalakihang bansa, ang Pilipinas. 6 na buwan ang lumipas, nagbago ang mundo. Ang 48 oras sa West Philippine Sea ay hindi lamang isang kaganapan, nagsimula na ang domino effect. Indonesia. 2 buwan matapos ang kaganapan sa West Philippine Sea, pinalakas ng gobyerno ng Indonesia ang pagpapadala ng mga barko sa mga pinag-aagawang lugar. Ipinahayag ng Pangulo, ipinakita ng Pilipinas na ang isang maliit na bansa na hindi umaatras ay maaaring manalo. Kami rin ay hindi aatras. Malaysia. 3 buwan pagkatapos, pinalakas ng hukbong dagat ng Malaysia ang mga patrol sa paligid ng mga pinag-aagawang teritoryo. Sinabi ng Ministro ng Depensa, ang reaksyon ng Pilipinas ay isang aral para sa lahat ng mga bansa sa Asia, Taiwan. 4 na buwan pagkatapos, inihayag ng hukbong dagat ng Taiwan ang plano na magtayo ng 6 na bagong submarino. Ipinahayag ng pinuno, proprotektahan namin ang aming katubigan tulad ng Pilipinas. India. 5 buwan pagkatapos, nagsagawa ang hukbong dagat ng India ng isang magkasanib na pagsasanay sa karagatang Indian. Ang kanilang mga kasosyo, Pilipinas, Japan, Australia, Estados Unidos, tinawag ito ng media na West Philippine Sea Effect. Ang 48 oras sa West Philippine Sea ay nagpabago sa Asia. Ang mas maliliit na bansa ay nagkaroon ng bagong katapangan. Ang katapangan na harapin ang mas malalaking bansa at ang Pilipinas, nagkaroon ng bagong katayuan ang Pilipinas. Ang perlas ng silanganan. Ang maliit ngunit matatag na bansa, ang lahing hindi kailanman lumuluhod, ganoon tinawag ng media sa buong mundo ang Pilipinas. Maynila. 6 na buwan pagkatapos ng kaganapan sa West Philippine Sea, pumunta siya sa Pilipinas sa isang programa ng akademikong palitan, opisyal na upang dumalo sa isang seminar sa seguridad sa dagat. Ngunit iba ang tunay na dahilan. Pumunta siya upang makilala si Juan de la Cruz. Nagkita sila sa isang coffee shop sa Intramuros. Isang upuan malapit sa bintana na nakatanaw sa lumang pader. Maligayang pagdating, inabutan siya ni Juan de la Cruz ng isang tasa ng kapeng barako. Matagal na tayong hindi nagkita. 6 na buwan pa lang. Ang 6 na buwan ay isang mahabang panahon. Sabay silang tumawa. Kumusta ang Maynila? Malaki ang ipinagbago kumpara 30 taon na ang nakalipas. Oo, dati, marami pang simpleng bahay sa paligid dito. Tumingin siya sa bintana. Magkakatabi ang mga matataas na gusali. Sa ibaba, abala ang mga sasakyan. Mabilis ang pag-unlad. Kami mismo ang nagtayo nito, sabi ni Juan de la Cruz. 10 taon na ang nakalipas, sinimulan ng henerasyon ng aking ama mula sa abo. Sinira ng giyera ang lahat. Muli nilang itinayo mula sa wala. Pambihira. Hindi pambihira, kundi walang ibang pagpipilian. Kung gusto mong mabuhay, kailangang ganoon. Humigop si Juan de la Cruz ng kape. Sabi ng tatay ko, Juan, ang isang maliit na bansa ay may 2 pagpipilian, lumuhod o tumakbo ng mas mabilis. Pinili naming tumakbo ng mas mabilis. Tumango siya. Ang kaso, sa West Philippine Sea sa pagkakataong ito, ay ganoon din. Nanalo kami hindi dahil kami ay malakas, kundi dahil hindi kami sumuko. Tumingin si Juan de la Cruz sa bintana, Mingse. Ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi natutukoy sa laki nito. Kung gayon, ano ang nagpapasiya nito? Tinitigan siya ni Juan de la Cruz sa pamamagitan ng kalooban ng mga mamamayan. Ang kalooban na hindi kailanman sumuko. Iyon ang tunay na sukatan ng isang bansa. Itinatak niya ang mga salitang iyon sa kanyang puso. Ang kalooban ng mga mamamayan. Iyon ang sukatan ng isang bansa. Salamat, Juan. Para saan? Para sa pagtuturo sa akin ng isang bagay na hindi alam ng isang sundalo sa loob ng 32 taon. Ngumiti si Juan de la Cruz. Ano ka ba? Magkaibigan tayo. Kaibigan. Ang kaibigan na nakilala niya 30 taon na ang nakalipas. Isang opisyal mula sa kalabang bansa, ngunit ngayon ay mga kaibigan na lamang. Umalis sila sa coffee shop at naglakad sa paligid ng Luneta Park. Malamig ang simoy ng hangin, kumikinang ang monumento ni Rizal. Nagtatawanan at naglalakad ang mga tao. Isang payapang tanawin.
Mingje, sabi ni Juan de la Cruz. Isang araw, maaari bang maging tunay na magkaibigan ang aking bansa at ang iyong bansa? Nag-isip siya. Hindi ko alam. Hindi magiging madali. Tiyak. Ngunit tumingin siya kay Juan de la Cruz. Hindi imposible. Tulad natin ni ikaw ay magkaibigan. Sa pagitan ng mga tao, posible iyon. Tumango si Juan de la Cruz. Sige, sapat na iyon. Magsimula tayo diyan. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa paligid ng parke, magkatabi. Dalawang opisyal mula sa dalawang bansa na dating magkaharap bilang mga kaibigan. Ang kuwentong ito ay hindi lamang tungkol sa tagumpay at pagkatalo sa pagitan ng mga bansa, kundi isang patunay din sa lakas ng kalooban ng tao at ng di matitinag na diwa ng nasyonalismo. Nagpapaalala ito na kahit sa pinakamatitinding sitwasyon, ang pag-unawa at paggalang sa isa't isa ay maaari pa ring umusbong na nagsisimula sa mga tapat na pag-uusap. Kung naantig ka ng kuwentong ito, samahan kami sa pagpapalaganap ng mensahe ng dignidad at pag-asa sa pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe sa channel at pagbabahagi ng iyong mga saloobin sa ibaba.